Praise God. Kanina talaga, lumalaman kung ano ang nararamdaman ko. Sabi ko nga, grabe pala talaga pagkaganito na ang usapin ng pangangaral. Kanina pa ako tayo ng tayo. Ilang beses na ako nag-CR. Nagkape na ako. Lalo tuloy ako kinabahan. Lalo na nakikita ko ang talaga mga lingkod ng Diyos na rito. Lalo na ating pong Mother Church. Pastor Denver, Pastor Vermil Cordero, at hindi, wala dito yung taga-Saipan. Wala pa. Ayun ba? Sana tayo kinabahan. Good. Praise God. At tayo po'y bumabati ng unang Harvesters of Coming sa ating pong church. Praise God. At bigyan nga po natin ang palakpak na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. At ilang churches na lang po ang ating bubunuin. Meron na raw po tayong sariling conference. Kasi po excited doon. Yeah, so hindi mangyayari pagka wala po yung pakikibahagi po natin. Amen? So umaga ito, hindi na po natin patagalin dahil may oras yan. So, sanay na ako sa inaabot ako ng oras. Kaya kahapon sa aking pong testimony, may timer na ako. Okay. Kuha na po tayo ng ating pong teksto sa ating pong tema sa Mateo 28. Nice po simulan. Nangangatog ang aking kamay. Sobra talaga excited pa to o ano. Meron po bang nakahandang ambulansya dyan? Praise the Lord! Mateo 28 sa talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyawin nga kayo at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay nito na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Mga kapatid sa Panginoon, ang mga talata natin binanggit ay isa pong pagbibigay sa atin ng tinatawag na utos, atas o tinatawag nating pagkilala sa nagsasalita. Ang pananalitang ito ay hindi po isang pananalita na nakikiusap. Sino po naniniwala? Hindi nakikiusap ang Diyos dito. No? Dito po ay may kapangyarihan niyang sinabi na ganapin ang kanyang nais na mangyari. Sa mga talatang ito, sabi nga sa kanya ay binigay na ng Ama ang tinatawag na kapangyarihan. At ang kapangyarihan nito ay ibinibigay rin sa atin na kanyang inuutusan. Ibig sabihin mga kapatid, walang tinawag ng Diyos, walang pinili ng Diyos na nag-aalanganin sa tinatawag na panawagan. Kaya naniniwala ko na lahat ng mga pastor, lahat ng mga alagad na nais na pumasok sa tinatawag ng pagmiministeryo, dapat ay handa ang iyong puso. Dapat meron kang preparasyon. Hindi tayo basta papasok sa isang labanan na meron tinatawag na kaakibat na pag-aalinlangan. Pagka pumasok ka sa ganitong larangan, dapat ay handa ka. Hindi po tayo, sabi nga, hindi tayo naglalagay ng isang manggagawa na hindi dumaan sa pag-alagad o sa pagiging alagad. Hindi basta nakita mo may potensyal, lalo na kung magandang itsura, pipili mo, bagay kang pastor. Ang gandang lalaki mo, ang ganda ng tindig mo. Pero kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Amen. At hindi rin yun ang pinipili ng ating mga tagapanguna. Ang tinitingnan niya kahit anong itsura mo, sabi ni pastor, nandun pala si pastor sa dulo. Kaya sinubahan sa dulo. Nasa dulo pala. Nawala tuloy. Sabi nga, nagtataka siya, no? Nakapag-asawa siya ng maganda. Bakit Tagalog to? Pero, sa kanyang kalagayan, hindi niya isipin na siya'y mapipili
na maging asawa. Amen? So, mga kapatid, hindi, sabi nga, ang panlabas na kalagayan at kaanyuan ang kailangan natin, kundi yung puso Amen. na may kahandaan. Amen? Alam natin, ang Panginoon ay hindi pumipili sa panlabas na kalagayan, kundi ang puso na handang sumunod sa kanyang mga iniuutos. Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya, ang labanan ito ay hindi labanan ng paglalaro. Hindi ito isang laro na tinatawag natin pwedeng ipagpaliban. Pwede ba tayo maglaban sa susunod na lang? Hindi. Ito ay ultimatum na sinasabi ng ating Panginoon na kinakailangan na ituro at ganapin, sabi rito, na lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Hindi nagsalita ang ating Panginoon dito na, mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ako may sinasabi sa inyo, humayo kayo at gawin niyo alagad ang maraming bansa, bautismo. Hindi, may kapangyarihan. Amen. Go! Amen? Yung mga panalitang ito nagbibigay ng tapang sa mga sumusunod sa Kanya, hindi lalambot-lambot. Ito may kapangyarihan. Alam natin na lahat ng salita nagmumula sa ating Panginoon, may kapangyarihan. Kaya kapag ang Diyos ay sinunod mo sa Kanyang salita, mayroong kakaibang kapangyarihan. Mayroong kakaibang lakas na nasasangkap sa iyo kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay duwag, kung ikaw may pag-aalinlangan. Pag ang salita ng Diyos sa iyo pinakinggan, may tapang. Amen. Amen. Lumalakas ka. Sino ba tayo na humaharap sa mga tao kapag tayo po ay nasa mga paghayo? Sino maniniwala sa iyo? Alam mo bakit ka pinaniniwala kahit ang mukha mo hindi mapagkakatiwalaan? Yung tapang na mula sa Panginoon na nararamdaman nila na ikaw ay dapat paniwalaan. Kaya maraming tumatayo sa atin dito na tutusin, di ka dapat na tumayo, pero dahil sa may sangkap na kapangyarihan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami ang naniniwala kahit mukha kang hindi ka panipaniwala. Amen? Kapatid, napakahalaga sa mga oras ito, maunawaan natin sa ating pakikipaglaban, sa ating tinatawag na paghayo, hindi kinakailangan na wala tayong sangkap na gagamitin para magtagumpay sa atas ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At umaga ito, nais kong mangaral na aking pinamagataan, go forth, I said, go forth. Humayo ka, sinasabi ko, humayo ka. Ginamit ko po ang meaning ng humayo ka na umaayon po sa akin pong mensahe sa umagang ito. Mga kapatid, mahalaga na ang paghayo ay hindi ito isang pakipagbaka lamang. Ang ating labanan ay hindi labanan ng laman, kundi labanan ng espiritu. Ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng anumang bagay na papatay sa pamamagitan ng mga literal na kasangkapan o sandata. Kundi ang kailangan dito ay pusong may kahandaan kung paano ka magtatagumpay sa labanan na nakaatang sa iyong balikat na ipinagkatiwala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umaga ito, nais kong unang bigyan sa aking pangaral, go forth with integrity. Mahalaga ito, humayo ka na may integridad. Mahalaga po ito sa isang nagnanais na sumunod sa panawagan ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Mahalaga na meron tayong integridad, may katapatan. Pagkamatapat, may tinatawag na dangal o pagiging ganap na mapagkakatiwalaan. Gaya na sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay kilala na tinatawag na merong masamang background, amen, kapag umaharap ka sa tao o ikaw ay sumusunod sa panawagan ng ating Panginoon, ay dapat sa itsura mo pa lamang mapagkakatiwala ka na, lalo na sa iyong mga pananalita. Amen. Amen? Kung dati kang scammer, kung dati kang mambubuli, pagdating sa pangangaral o sa pagharap sa tao, mahalaga ang integridad. Alam po ninyo, sa isa sa nakitaan ko sa Biblia, karakter ng Biblia, ito po si Joseph. Sabi natin, isa sa mga tauhan ng Biblia na mayroon nito ay si Joseph. Amen. Alam natin na mayroong tinatawag na
pagsubok sa kanyang tinatawag na katapatan. Amen? Kapatid at kaibigan, alam natin sa buhay natin ito, meron din pong gaya ni Joseph na kinakailangan natin mapagtagumpayan. Dalawang bagay ang pinakamatinding tukso na maaaring dumating sa buhay natin mga Kristiyano na maaaring magpababa ng ating dangal. Ang pagkawala ng pagiging tapat at pananampalataya at tuluyang pagsisira o pagkasira ng ating imahe bilang Kristiyano, ito ay ang pera at ang babae. Sino po naniniwala doon? Amen. Maraming mananampalataya, maraming mga pastor, pero wala yan dito. Amen. Walang kasama tayong ganyan. Na nasira dahil sa pera, bumaksak sa babae. Amen? Isa yan. Lalo na kung yung mga membro ay nagagandahan. Amen? Tukso yan. Amen. Lalo kung lagi mo siyang kausap, tukso yan. Isa nagchatsatan pa kayo. Amen? Mga kapatid, tukso yan na kinakailangan natin mapagtagumpayan. At iyan ang ginagamit ng kaaway para po tayong pabagsakin at huwag gawin ang atas ng Diyos. Amen? Subalit sa kalagayan ni Joseph, nalaman natin siya nanatili na may integridad at pinanatili niya na malinis ang kanyang dangal. Hindi po siya nasilaw sa salapi at kayamanan, naggaya ng tinatawag na ipinagkatiwala sa kanya ng paraon. Alam natin na binigyan siya ng tinatawag na tiwala ng kanyang Panginoon dahil sa tinatawag nakikita sa kanya. Mayroon kasi magtiwala talaga eh. Alam mo, pag hindi kilala ang iyong karakter, amen, marami talaga hindi magtitiwala sa iyo. Ngayon, isipin mo, pinagkakatiwalaan ka na ng pastor. Amen. Kahit dati ka man durugas nung araw. Amen. Dati ka man nyakis nung araw. Diba? Ngayon, naririto ka. Matino ka na. May pastor na nagtiwala si praise God. Amen. Amen? Meron pang isang tao na sabi nga ay handa kang bigyan ng pagkakataon upang magamit ng Panginoon. Amen? Sa kalagayan ni Joseph, hindi siya nasilaw sa kayamanan at sa mga salapi na pinagkatiwala sa kanya, na kahit meron siyang karapatan na gawin ng anuman ang gusto niya, di niya ito ginawa. Hindi niya pinagsamantalahan. Amen? Kaya may dalawang dahilan kung bakit hindi niya ginawa ang bagay nito, lalo na sa asawa ng kanyang Panginoon. Una, alam niyang ang Diyos ay sumasa kanya. Amen. Alam mo kapatid, mga kapwa kong manggagawa, kapag ka merong takot sa Diyos, iniisip mo pa lamang, kinakabahan ka na, at nagpapasya ka na kung na huwag ituloy. Amen. Kung totoo may takot ka, hindi yung nagawa mo muna bago mo naisip na may Diyos palang nakatingin sa iyo. Amen. Amen? Meron kasi mga ganun, pinaglalabanan ang kanilang tinatawag na konsensya na buhat sa banal na espiritu. Kaya mahalaga po kung tayo ay tunay na ang Diyos ay sumasa atin, iniisip pa lamang natin. Amen? Baga sa cellphone, delete na natin. Amen. Huwag na natin ituloy. Pangalawa, ang tiwala ng paraon ay ayaw niyang sirahin. Kapag pinagkatiwalaan ka ng pastor, huwag mo sira ng tiwala niya. Amen. Sa inyo mga kapatid, sa 100 o sa 10 mabuting ginawa mo, kapag may isang bagay ka na ikinasira mo, matatabunan ng lahat ng ito. Amen. Amen? Kaya mahalaga na ang ating pong tinatawag na tiwala ay huwag natin sirain gaya ni Joseph. Hindi niya hinayaan na siya ay mapagtagumpayan ng panunukso ng kanyang napakagandang asawa. Amen? Siyempre, asawa yun ng hari. Amen? Pipili ba yan ng bungi? Amen? Pipili ba yan ng may kapintasan? Bago pumili isang hari, nagpapahilera muna yan at pipili ng pinakamaganda. Amen? Mga kapatid, ilan sa atin dito ang ganito rin ang ginagawa at iniisip, meron ba sa atin ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala
ay ginawa kung ano ang ibig ng Diyos. Isa nga sa tithes pa lamang. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa trabaho, pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa tinatawag na bagay na hiniling mo sa Kanya. Pero ang tanong sa iyo, matapos na ibigay sa iyo ng Diyos, ito ba ay itinitiwala mo sa Panginoon o nahihirapan ka pa rin hanggang ngayon na ipinagkatiwalang bagay sa iyo ay hindi mo nagagawa? Amen? At ang dalhin natin dito at hindi rin siya napatangay sa naipakitang dangal ng asawa ni Haring Potiphar. Kahit na sa bahagi ng katawan niya ay may mga bagay na nagpupumiglas. May bahagi ng kanyang katawan na pilit niya na ito ay pinaglalabanan. Sinasawata sa pangalan ng Panginoong Diyos. Sa halip, amen, nasa lubungin niya ng matamis na halik at ibilanggo sa matipunong bisig ay hindi niya ginawa. Joseph made the decision to obey his God rather than lust. Amen. Amen. Nagkaroon siya ng takot. Alam niya ang Diyos ay sumasa kanya. Alam niya ang kanyang Panginoon. Amen. Na si Haring Potiphar ay nagtiwala sa kanya. Lahat ng bagay ipinagkatiwala sa kanya maliban sa pagkain at siyempre sa kanyang asawa. Pwede ba itagubilin? Pare, bahala ka na sa kumare mo. Ga-abroad ako, 2 taon lang ako. Panasilihin mo, 2 lang ang anak ko, iniwan. Baka pagbalik ko, 3 na. Amen? Bakit ganito si Joseph? Pinaghawakan niya ang tinatawag na integridad. Amen? Mayroon siyang integridad, katapatan sa Diyos at sa taong nagtiwala sa kanya na si Haring Potiphar. As Christian, we must always protect our integrity. Integrity that borrowed from the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Amen. Yung integrity, wala naman talaga tayo. Pero tayo makakilala sa Panginoon, nagkaroon tayong na integridad, yung katapatan. Kahit sa maliit na bagay, dapat ay maging tapat po tayo. Amen. Amen? Mga kapatid, napakasarap na malaman natin na ang Diyos ay naduluwalhati sa atin kung tayo ay patuloy na lumalakad na may integridad o pagiging matuwid, na may dalisay na puso. Ipinagmamalaki ng Diyos sa mga taong may katapatan, sinusunod ang kanyang kalooban. Amen? Kaya mga kapatid, napakalagang maunawaan natin na ang integridad ay bahagi ng tinatawag nating pagiging mapagtagumpay sa pagsunod sa atas ng ating Panginoon. Amen. Gaya din ni Job, siya pinagmalaki ng Diyos sa dyablo dahil sa siya may takot at humiwalay sa kasamaan, pinanatili niya ang kanyang integridad at sinabi ng Panginoon, isipin ninyo ang pagmamalaki ng Diyos kay Satanas sa Job 2 sa talatang 3, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya na walang kadahilanan. Mga kapatid, ang sarap na naipagmamalaki ka. Amen? Kaya dapat naman lalaki ang ulo mo at baka hindi na magkasya sa pinto ang lalabas na siya. Mahalaga po na makatanggap tayo ng ganito mga tinatawag na pagtitiwala ng isang nagtiwala sa atin. Si Joseph, si Job, sa kabila ng pagsubok ay di nawala ang integridad nila sa buhay na natiling namumuhay na may katapatan. Kailangan po natin ito. Amen. Ang sandatang ito ay mahusay na magagamit po natin sa pagsunod sa napakadakilang utos ng ating Panginoon. Pangalawa, go forth with good courage. Humayo ka na may tinatawag na tamang tapang. Pag tama ang tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan at hindi yung tapang na nangihiram sa ihi ni Satanas. Amen. Amen? Kasi marami naman talaga mga taong matapang pag nakainom na. Lahat hinahamon. Lahat ay hindi sinisino. Kahit mga mahal mo sa buhay, maging asawa mo, maging ang alaga mo na wala namang kinalaman, sa sobrang tapang mo, sinisipa mo. Hindi ganun ang tapang na kailangan natin. Ang kinakailangan natin, tamang tapang. Amen? Yung tinatawag natin ang tapang na mabuti, tibay na loob ang nating mga
kinakailangan upang tayo makasunod sa napakadakilang atas ng ating Panginoon. Subalit anong uri ba ng tapang na tama ang tinutukoy ko? Gaya ba ng tapang ng hari ng boxing na si Manny Pacquiao, na alam natin siya'y kinatakutan, siya ay itinanghal na world champion and best boxer of all season. Hindi po ito yung tinutukoy natin na tapang. Gaya ba ng tapang na pakikipag-away na kahit sino na lang ay walang kinatatakutan, kahit bata ay pinapatulan o sa matanda ay walang galang, lahat ay kalaban. Lalo na kapag nakainom. Ito ba ang tapang na sinasabi natin? Hindi po. Ito ay tapang na pagdating ng oras, amen, iniisip mo, ang tapang na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ay dapat mong gamitin. Tapang din po ito. Amen. Kailangan tapang misan nung tinatawag natin sa oras ng kainan, hindi po magandang tapang yan na kahit hindi kayo naalo, kumakain ka. Alam niyo tawag doon, hindi yung tamang tapang. Tapang ng mukha. Ang kapal mo, babe. Takol mo, ang kapal ng face mo. Amen. Sa ganitong larangan, amen, maraming kahit mananampalataya na merong ganitong tapang talaga. Mga kapatid, ang good courage na ito ay makikita natin sa buhay ni Josue. Nang mamatay si Moses, ay siya ang pinili ng Diyos upang humalili at pangunahan ang mahigit na 600,000 mga Israelita upang dalhin sa lupang pangako na ipinangako niya kay Moses. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan na baka hindi siya sundin ng mga Israelita, sapagkat alam niyang tangi si Moses lamang ang kanilang sinusunod. Amen. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan na baka hindi siya sundin ng mga Israelita, sapagkat alam niya na hindi gaya ni Moses ang pagpapasunod sa mga Israelita. Subalit sa utos ng Diyos ay tumugon siya sa atas ng Diyos sa pangunahan ng bansang Israel. Ang bansang ay pinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos sa kanyang makamay. Tandaan po natin, ang Diyos ay nangako kung paano siya'y sumasa kay Moses, gaya na sinabi niya kay Josue, gayon din sa kanya, siya'y sasamahan niya. Na tanging dapat niyang gawin ay magpakatapang na mabuti. Amen. Good courage. Joshua 1, sa talatang 1 hanggang 9, basahin na lamang po ninyo. Sa mga talatang binasa o sa mga talatang babasahin ninyo, makikita natin, amen, sa pagsunod niya sa Diyos at sa pagpapakita ng tibay ng loob at tapang, ang mga Israelita ay sumunod sa kanyang mga tagubilin na gaya ng pagsunod nila kay Moses. Amen. Hindi pwede nag-uutos ka, nagpapasunod ka, pero may karuwagan ka, nag-aalinlangan ka. Amen? Kaya ang ating pastor, pag nagsabi, oh, hayo, hayo. Amen. Amen? Pag sinabi magpatotoo, hindi titingin sa katabi. Hindi, pag sinabi magpapatotoo, bigla na mag-aalisa sa harapan ng nag-MC. Ngayon, pag tumawag ka na magpapatotoo po si... Ano nga tumak? Hoy! Sabi! Minsan, mga kaibigan, ako na rin po ang magpapatotoo. Wala nang tinawag. Amen? Wala na yung tapang. Hanggang pag-abot na lamang ng tinatawag na flyers, mga kapatid, kailangan natin ito. Saan man tayo tinatawag na magpakatapang, ay huwag po tayong tatanggi. Amen? Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay kinakailangan natin ng tamang tapang. Gaya ng kay Josue sa mga talatang ito, alam natin, sinabi ng Panginoon sa verse 16 to 18, sa huling talata ng 18, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, yun lang ang nais ng Diyos para magawa niya ang tinatawag na pagpapasunod sa mga Israelita. Dahil sa ang tapang ni Josue ay nakasalig sa Diyos, nagtagumpay siya na maitawid ang lahat ng Israelita sa ilog ng Jordan. At gayon din ang tapang ng Jericho ay tinugtog at giniba ng mga taga-Israel. Sa tapang po yan, na dahil alam nila ang Diyos, sila ay sinasamahan.
Alam natin sa pagbuwag ng Jericho, di sila gumamit ng anumang uri ng kasangkapan. Nagtiwala sila na kaya nila ibagsak ang pader ng Jericho kung meron ka lamang pagsunod at malaking pananampalataya sa Diyos na nagsabi, ito ang inyong gawin, ito ang inyong sundin. Amen? Nagtagumpay sila. 6 na araw sila umikot sa Jericho at sa 7th araw, nakita nila ang ginawa ng Diyos. Giniba ang napakalaking pader, napakatibay na pader ng Jericho. Amen. Yan po ay nagpapakilala rin at nagbibigay-larawan sa ating mga problema. Kapag may mga problema kang malaki, gaano man ito katindi, magtiwala ka, sumunod ka sa Panginoon, sa Kanya sinasabi, maniwala ka, gigibain ng Diyos, kahit gaano katindi ang problemang pinagdaraanan mo sa Panginoon. Amen? Pangatlo, na kinakailangan natin, go forth with self-denial. Kinakailangan natin ang tinatawag na may pagtanggi sa sarili. Hindi muna ako, bago ang Diyos. Kinakailangan ang Diyos muna, bago ang bagay na kailangan at ating pangsariling pangangailangan. Amen. Amen? Alam niyo naman, sangkap na sa 6:33 na Mateo, lagi natin sinasabi, unahin, unahin. At yung huling bahagi ng talata, idaragdag niya ang mga bagay na kailangan natin. Ano pa ang problemahin natin? Kinakailangan ba natin isipin ang mga bagay na wala pa sa atin? Pinoproblema natin ang mga bagay na wala sa atin. Iniisip natin ang mga bagay na pangarap natin. Isa lang pala ang susi, kinakailangan ang Diyos ay unahin. Amen. Yun lang ang susi. Unahin mo siya. Makikita mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kinakailangan ang pagtanggi sa sarili. Amen? A refusal to grant something asked for. Ang pagtanggi, ang bagay na kaloob na inaasahan o di pagpapahalaga sa mga kaloob na bagay na inaasahan. Isang kilalang tao sa Biblia ang mayroong katangiang ganito. At iyan po ay si Moses. Sino nga ba si Moses? Kung inyong mababasa ang kanyang talambuhay sa Biblia, alam natin siya ay isang anak ng Hebreo. O Hebrea na naturalesa, siya ay isang Hebreo. Paano nga ba siya napunta sa bansang Ehipto? Alalahanin natin na sa panahon bago pa isinilang si Moses, ay meron na po silang tinanggap na kautusan mula sa hari na ang lahat ng mga lalaki panganganak ay papatayin at ang mga babae lamang ang siyang ililigtas. Mukhang ibang espiritu ng hari na ito. Sino babae ang ililigtas? Amen. Mababasa natin yan sa Exodus 1:15 to 16. So basahin na lamang po ninyo. Sa madaling sabi, si Moses ay naligtas dahil siya ay itinago ng kanyang ina at sa panahon sa panahon na hindi na siya may tago, ay nagpasya siya itong ipaanod sa ilog. Kung saan naroon ang anak ni Paraon na dito'y naliligo at nakita ang takbang pinaglalagyan ng batang si Moses. Ito ay kanyang ipinakuha at pinangalagaan sa kanya. Di nakikilalang ina na ni Moses. To make this story short, si Moses ay nabuhay sa Ehipto nang masagana sa lahat ng bagay. Siya ay pinagkalooban ng mga bagay gaya ng perlas, ginto, pilak at magarang damit at sasakyang Mustang. Isipin nyo, Mustang. Amen? Ito ba yung pastor? Oo. Amen? Ito talaga ang Mustang noong tunay. Ito yung Mustang na tunay na talagang kabayo at magarang karo ang kanyang pinalululanan. Amen? Ngayon ang Mustang kabayo, nakadigit na lang. Pero ito tunay na kabayo na pinalululanan ni Moses. Ikaw na makasakay sa ganitong uri. Marahil itatanong mo, saan pumasok ang salitang self-denial dito? Ito po, alam natin si Moses ay lumaki sa palasyo ni Paraon, sa kandili ng kanyang ina at ng anak ni Paraon. Na bagamat ang kanyang magandang kalagayan ay hindi na, sabi nga natin ay makaka-apekto o hindi siya nagpa-apekto sa kanilang mga kaugalian at pagmamaltrato sa mga taga-Israel na sa panahon yun ay alipin ng Ehipto sa ilalim ng panunungkulan ni Paraon. Mga kapatid, si Moses nga ay lumaki na mayroong tinatawag na pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan.
Kaya nang nasaktan, ito ay kanyang pinatay. Amen? At iniwan ang magandang bagay na kanyang tinatamasa sa palasyo. Exodus 2 verse 15. At siya'y pumunta sa Midian. Dito'y makikita natin na si Moses ay mas binigyan niya ng tinatawag na halaga ang mas makilala ang Diyos kaysa sa tamasahin ang kayamanan na binibigay sa kanya ng bansang Ehipto. Yun ang self-denial. Hindi nagpapasilaw sa mga bagay na ibinigay sa iyo, sa mga bagay na magpapatanyag sa iyo. Hindi niya tinignan yun. Mas tinignan niya ang tinatawag na pagsunod sa Diyos kung saan siya tinawag ng ating Panginoon. He left the glory of Egypt to have the glory of knowing the God of Israel. Amen. Amen? Kaya kung tayo po bilang mga mananampalataya, lalo na po mga ginagamit, huwag tayo, sabi nga natin, magpapasilaw sa mga bagay na magpapakasira o siya magiging dahilan upang masira ang ating reputasyon bilang mga mananampalatayang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya ayon sa Hebreo 11:25, si Moses ay nagbigay ng isang tinatawag nating selfless service sa Diyos. Moses gave a selfless service to God. So then let us do the same, for that is what God is also expecting from us. Amen? Dapat gaya din tayo ni Moses. Tulad na sinasabi sa Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen? Ang ating Panginoon Kristo, si Apostol Pablo, amen, tinanggihan. Amen, ang kanilang mga sarili, mas inuna ang mga bagay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sino tayo ngayon na para unahin ang ating sarili? Kung si Kristo ay hindi niya inisip ang kanyang sarili, bagkos ibinigay ang kanyang buhay, di kaya dapat gayon din po tayo. Bigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag natin isipin ang higit ang ating sarili, kundi ang sarili natin ay ilaan natin para sa Kanya upang matamo o tayo po'y magtamo ng tinatawag na buhay. Amen? Mahalaga ito bilang mga mananampalatayang nais sundin ang atas ng Diyos. Tandaan natin, ang sabi nga ng Mateo 10:39, ito ay isang babala sa atin. Ang nakasusumpong na kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawala na kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito. Amen? Benepisyo na kapag po tayo ay tumatanggi sa ating sarili at inilala natin sa Diyos, gusto mong gumaba ang buhay mo, sumunod ka sa Diyos. Tanggihan mo ang iyong sarili. Amen. Mahalaga po yan. Amen? At pang-apat at kahuli-hulihan na kinakailangan natin. So, apat to. Sabi, Pastor, may pandima pa ba? Hindi, wala na. Umubos na ang oras ko. Amen. Go forth with passion for God. Mahalaga po ito. Yung magkaroon tayo ng masiding damdamin para sa Diyos. May damdamin handa makipaglaban ang katwiran laban sa kasamaan. Passion for God. Amen. Sino mayroon ito? Isang katangian, dapat mayroon ang isang tinatawag na susunod sa atas ng ating Panginoon. Amen. Kilala natin si Haring David. Si David ay isa sa mga tao ng Biblia. Ang sadyang nagpakita ng puso na handa magpakasakit at ipagmalasakit ang bagay ng Diyos. Sa murang edad, mga kapatid. Amen. Ay kakita na natin si David na tinataglay na kausayan sa tamang pagpapalaki, pangangalaga, pagpapastol ng kanyang mga alagang tupa, na kahit sa panahon na mapanganib ay meron siyang tinatawag na naasahan siya na ang kanyang mga tupa ay kanyang kayang ipagtanggol. Kahit sa mga mababingis na hayop gubat upang ipagsanggalang lamang ang kaligtasan ng mga ito. Amen? At nagagawa niya ito dahil sa tulong ng Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa murang edad, siya ay hinirang ng Diyos na maging hari, napapalit kay Haring Saul sa pamamagitan ng atas ng Diyos. Amen? Nakita natin dito na siya
ay binigyan ng pagkakataon na gamitin ng ating Panginoon. Amen? Ito ay patunay na bagamat bata ay hindi ito tinitingnan ng Panginoon kundi ang masinhing damdamin niya sa Diyos. Amen. Mga kapatid, marami rin mga kabataan sa panahon natin. Ngayon ako minsan nakala nilang hindi pa sapat na sila magamit ng Diyos. Dahil sa kanilang murang gulang, kahit patuloy ang ilan sa pagbabaliwala sa tungkulin na inihatang sa kanila ng Diyos. Hindi hadlang ang kabataan. Hindi hadlang ang kung ano ang nabot mo sa buhay. Ang nais ng Panginoon, kapag tinawag ka niya, ay sumunod ka. Amen. Dahil lalo kung bata ka, nag-asawa ka na, huwag mo sayangin. Meron mga bata nga na nalagsaw. Amen? Amen. Nagtiwala sa Panginoon dahil alam niya na masigit na kinakailangan, unahin niya ang Panginoon kaysa sa kanyang sarili. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag inuna natin ang ating Panginoon, sumunod tayo sa kanyang atas, sa tungkulin inihatang sa atin, magtatagumpay tayo. Subok na yan ng mga mananampalataya dito at gayon din sa amin, gayon din sa lugar ng Isabela, sa lahat ng ating mga churches na hinahawakan. Maraming mga tao ang nakasubok ng pagsunod sa ating Panginoon ay susi sa mga pagpapala na nais nating matamo sa buhay nito. Huwag kang matakot, magpakatapang ka. Gaya sinabi ng ating Panginoon kay Josue, kinakailangan mo lang magpakatapang at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, sa ating pong laban, amen, walang ibang magiging paraan para tayo magtagumpay, kundi ang manatili na kahit mahirap, kahit tila natin di alam ang ating patutunguhan, magtiwala tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. Amen. Hindi tayo, walang talo sa pagsunod sa Diyos. Amen. Walang tao na umuwing luhaan matapos sumunod sa Diyos. Amen. Ang mga umuwing luhaan, ang mga umuwing bigo, mga tao o mga mananampalatayang kulang sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. Kung meron ka lamang tibay ng pananampalataya, sabi nga kahit ka sinlaki lang ng binhig ng mustasa, basta solido, Amen. kaya mong gawin ang isang imposibleng bagay sa buhay mo. Amen. Amen. Mga kapatid, huwag tayo mag-atubili. Kapag ikaw ay tinatawag ng Diyos, lalo na sa Lalapita Conference, nandiyan ang ating pastor. Amen. Pwede mo lapitan, pastor, gusto ko magpasya, magpastor, magpagamit ng aking buhay. Amen. Handa na po ako. Gawin mo ang mga bagay nito. Naniniwala ako. Sasamahan ka ng Panginoon. Amen. Amen. Go forth. I said, go forth. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God.